Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Mihingi lang ako po ng pasensya kasi ilang araw po wala ako. Alam ko naman po na talagang importante sa inyo yung reading natin every day. Ah, Nagkaroon lang po ako ng problema. Kung pansinin nyo ay medyo hindi okay yung mukha ko or something. Medyo nung mga ilang araw kasi may napapansin ako sa sarili ko na um, nabibigatan ako at nahihirapan at medyo hindi ako walang kumbaga patig. Yun pala naglilihi ako. Okay, so wala akong idea, hindi ko siya pinansin. Masakit kasi yung batok ko kapag buntis ako. So, hindi ko yun pinansin. Actually, pumunta pa ako sa ospital. Nagpa-BP ako, nag, nagpa-check ako. Hindi ko kasi siya pinansin. Tatlo na yung anak ko eh. Ang sign kasi ng pagbubuntis ko is sumasakit yung batok ko. So, hindi ko siya pinansin kasi nga nakadepo ako. Yung mga hindi po nakakaalam kung ano yung depo, isa po siyang na birth control or para hindi mabuntis ang isang babae. So, may injection ako, kaya hindi ko siya pinansin. Sabi ko, baka stress lang to, kaya masakit ang batok ko. And, nung mga ilang araw, hindi ko talaga pinansin. So, hanggang sa, um, nung Sunday, na nalaman ko na buntis ako kasi nag-bleeding ako. And totaling nawala ko yung hindi natuloy yung pagbubuntis ko. Nag-bleeding ako and bahay bata siya, may bahay bata na. Yun ang dahilan. So, medyo shock pa ako ngayon. Kaya hindi ko masyadong ma-explain sa inyo. Gusto ko lang sabihin sa inyo at i-share kung bakit ilang araw wala ako. So, syempre, nandoon yung pagka hindi pa rin ako okay, pero tinatry ko pong maging okay. Huwag po kayong mag-alala. Alam kong maraming mag-aalala, especially sa mga viewers ko na talagang supporters sa akin dito kay Miley Taro. Huwag kayong mag-alala, kakayanin ko naman. And bakit ako nabuntis? Kasi nakadepo pa rin ako. Yun din yung tanong ko sa sarili ko. Then, I find out na late ako nagpa-inject, possible na nalaman na ako ng asawa ko. That time siguro mas nauna yung pag honeymoon namin or pag-contact kaysa sa pag-inject ko. So, aminado ako na nagkaroon ako ng pagkukulang about doon na kung anong araw, kailan ako babalik. Basta nasa isip ko, every 3 months, nagpapa-inject ako. So, ang mali ko ay hindi ko na-check yung date kung kailan ito na dapat gawin. Yun po yung mali ko. So, wag po kayong matakot sa mga nagpapa-inject yan. Kahit baka isipin nyo, hindi pa rin safe. Safe po siya kasi ilang taon na po ako hindi nabuntis. Yun po ang ginagamit ko. So, nagkaroon lang talaga ako ng pagkukulang about doon kung kailan ito ma-expired. So, nagtansya lang ako na 3 months na kailangan ko nang bumalik. So, again, sa mga may contraceptive dyan or ano bang tawag, birth control, sorry, or
importante po talaga ang date. Okay, I'm sorry if ever na may magsasabi dito, kailangan talaga alam mo. So, of course, I'm sorry, hindi ko ito napansin kasi gawa ng busy talaga ako. Marami akong hinaharap na kliyenteng mga may problema. So, dahil seryoso ako sa trabaho ko, inuuna ko yung mga kliyente ko, especially mga inaalagaan ko. Lagi akong puyat, lagi akong focus sa trabaho, hindi ko pinapabayaan ng mga kliyente ko. So, yun po yung nangyari. Naglapses ako sa oras, sa date, ng pagkapunta ko sa aking midwife na umahawak sa akin sa depo. So, pero totally safe po ang injectable na o anything na Okay, so, wag nyo akong gayahin if ever meron ditong mami, kayo lahat mga madam ko na maging talaga tayo sa mga date na binibigay sa atin ng natin ng mga sino man ang doktor niyo o ano man. Okay, so I'm tinatry ko yung best ko na humarap sa inyo na okay ako. And kaya ko to, madadaanan ko to. Alam kong strong ako and kilala nyo naman ako, 'di ba? So, pilit ko pa rin magtrabaho. Promise ko sa inyo na kayo yung inuuna ko talaga. Okay? So, again, proceed tayo sa inyong mga reading. Magdasal muna tayo kasi gusto kong lahat kayo ay kung ano man yung lalabas dito sa reading ngayon, inshallah bigyan kayo lahat ng kaligayahan, blessings, kaligayahan sa inyong puso, answer prayer tayong lahat. Okay? Amen. Okay, so proceed tayo. Wala naman akong ibang dasal kundi lahat kayo ay maging masaya. Lahat kayo ay bigyan ni Lord. Answer prayer kayong lahat. Yun lang naman ang lagi kong dinadasal sa Diyos. Okay, so King of Pentacles. Ito yung energy ng person mo ngayon. Kung makikita ninyo kung meron siyang hawak, meron siyang pentacles na something iniingatan. Possible lang ibas dito sa inyo kapag dating pa lang kayo. Possible na ito ay sasagutin nyo na siya or patatawarin. Magkakaayos kayo. But it's parang nakikita ko dito, parang siya na naman yung nananalo. Okay. Siguro, meron kasing mga ibang tao na hindi nila kayang mag-sorry sa'yo. Ang ginagawa nila, mas inaaway ka nila, and then, ang baliktad, ikaw yung magsosorry. So, I can sense na parang ganun yung nangyayari sa'yo ngayon. Kasi ikaw nag-sorry ka, so kaya masaya siya. Okay, so the other side ng cards na ito, ang gustong mensahe nito is someone na behind, may isang taong nagkakagusto sa kanya, may isang taong baka lang baka na parang pinipilit yung sarili ng tao na ito or yung babae na ito sa buhay niya. Okay? I think tinatry niyang maging loyal sa'yo. Okay? Tinatry niyang maging loyal sa'yo. Nakikita ko yung effort ng makabawi, makaiwas, ayaw ng away, but someone talagang parang pinipilit,
parang mas babae yung nag-flirt sa kanya. Okay? Yan. So, minsan hindi niya magawang totally, kahit naiinis siya dito sa tao na ito, kung sino man ito, minsan hindi niya magawang, halimbawa siguro boss niya, or katrabaho, or kaibigan, nagkakaroon talaga ng pagkakataon na nandoon pa rin yung tao na yung kahit gusto niyang iwasan. Okay? So, um, aware siya na ito yung magiging problema ninyo. Okay? Aware siya na yun din yung kahinaan niya, na if ever lagi itong ginagawa ng babae na ito sa'yo or sa kanya, kung lagi itong nagpupumilit, laging nagpaparamdam, medyo may chances na baka bibigay ito. Okay? So, baka yung iba sa inyo nangyari na, or pwede to na ex mo na, naghiwalay na kayo, nag-both separate na kayo, and 101% sobra kanyang nasaktan kasi Queen of Cups and Strength ang nangyari. Nagkaroon ito ng matinding gulo, pag-aaway, nahuli mo ito, and ayaw niya mag-explain. Ayaw niya. Ito yung bakit lumalala yung sitwasyon ninyo. Kasi ayaw niya makipag-usap, ayaw niya makipag-explain kung bakit niya nagawa or bakit siya nagtago. Someone, meron siyang, I know umiiwas siya, pero meron siyang din nagawa sa'yo na kasalanan. Siguro, rine-replyan niya pa rin ito ng something na patago. Okay? Tingnan pa natin. But ito kasi, mas malakas kasi to. Siguro some of you, mas marami yung nanonood dito sa akin na tumalikod kayo, tinapos ninyo, and marami rin ako nakikita na baka lang napagod na kayo dito sa person na to. Okay? Baka possible po yan. Sa mga napagod dyan. Okay. So, luho, pera, trabaho, matalino, okay? I think minsan naiinsulto ka ng person mo, na mababa yung tingin niya sa'yo, para sa kanya bobo ka, wala kang mararating, hanggang dyan ka na lang, yun lang yung kaya mo. Ganun yung kaliit ng tingin niya sa'yo. Okay? Ganun kanya iniinsulto. Some of you, meron ako nakikita dito na nakakaranas kayo ng abuse. Possible nasaktan ka na, nasampal, natadyakan. Hindi lang to ito mentally, kundi physical din, na nasasaktan kayo ng person ninyo. Okay? Nagkaroon na rin ng, kung ito na reklamo mo, na if ever na reklamo mo, na barangay mo, nagkaso kayo, at the end of the day na ginagawa mo to, mukhang ikaw ang panananigan ng batas. Okay? Medyo stress ka lang kasi hindi mo expected na pinagdadaanan mo ito ng dahil lang sa taong wala kang ginawa kundi mahalin siya. Okay? Wala kang ginawa kundi i-provide lahat ng pangangailangan, suportahan, pagmamahal na kung ano yung dapat mong gawin. So, medyo doon yung hindi ka nakaka-overcome sa sakit na yon. Some of you may depression, anxiety. Meron din ako nakikita na nag-abroad, lumayo. Possible, nandiyan kayong dalawa, basta, sorry, nangarap kayong ayusin, nangarap kayong ng sabay, and then nung nakuha nyo na ng kanya-kanya na kayong success sa buhay, ganito yung nangyari. Kumbaga, parang feeling mo kinakalaban ka niya. Parang feeling mo yung person mo, tingin niya sa'yo ay magkalaban kayo. Na parang
feeling niya nagpapalisahan kayo or something ganon. Para sa kanya, matalino siya, ikaw bobo ka. Parang ganon yung ano, okay? So, proceed tayo. Next, alam kong medyo masakit yung reading but I'm sorry. Okay, tumalon po yung cards natin. So, ibig sabihin, meron po itong messages. Queen of Wands, High Priestess, Ace of Swords. Okay. Nahuli mo ata ito. Marami siyang kausap. Marami siyang ano to? May iba sa inyo naloko kayo ng person ninyo sa pera. And hanggang sa napagod ka, parang mali. Masyado mo siyang binibaby. Masyado din na masyadong grabe oh. Grabe yung mga ano dito. Parang maswerte naman ng lalaki na to. Sa third party, talagang binibigyan din siya ng kung ano-ano. So, if ever, ikaw ang binibigyan ng perang ito, ng lalaki na ito, if ever kung may kaya siya, kasi King of Pentacles yung una. So, if ever may kaya ito, tingin niya sa'yo parang extra baggage ka sa buhay niya. Okay? So, parang feeling niya, parang may pangarap ba to sa buhay? Kaya kanya siguro inuinsulto. Gusto niya magtrabaho ka, gusto niya maghanap ka ng trabaho na possible na ito yung problema talaga eh. To be honest, mapunta tayo doon sa mga lalaki na akala ninyo na ibibigay sa inyong lahat. Yung iba nga, sabi nga nila, nakabingwit ka ng malaking isda, ibang lahi, makukuha ka sa ibang bansa, madadala ka. But, maniwala kayo sa hindi, mga madam ko, sa mga ditong nagkakaroon ng relasyon, please, maniwala kayo. Hindi ko man linalahat ng foreigner, pero habang bago pa lang, kilalanin nyo muna yung lalaking gusto mo makasama habang buhay. Kung siya ba talaga. Okay? Marami pong Pilipina na nabibiktima. Okay? Naghahanap. Kasi tayong mga Pilipina, hindi tayo maaarte eh. Pagdating sa trabaho, kahit magkudkud pa yan ng inidoro, kahit ano pang trabaho yan, pinapasukan natin. Ganun po ang nangyayari sa ibang bansa. Okay, after kang asawahin, you need to pay your bills, half kayo lahat, ganito. Samantala, dati, nung nag-uumpisa pa lang kayo, halos ito rin kanyang prinsesa. Nung nagsama na kayo, unti-unti nang magbayad ka ng bills, magtulungan kayo, meron pa nga na iba nagbabayad ng bills pero problema naman nila ang food nila everyday. Imagine gaano po kahirap yon para sa isang babae na kumikita ng kakarampot lang na may pamilya pa sa Pilipinas. Then suddenly ganito yung mga partner. Marami po akong client na ganon ang kanilang sitwasyon. Sa una lang mabait ang kanilang mga partner. Even gas, hindi sila nagbibigay ng panggas ninyo. Nagbibilang pa ng pagkain, I bring this, I bought this, lahat, mga madam ko. Please, maging aware po kayo sa mga lalaking ganito. Napaka-red flag po ito. Okay? So, akala kasi ng iba masaya sila na nakuha sila. Alam mo yon, and then pakonte-konte na yan magtatrabaho kayo. So, yung iba nga nagtatrabaho sila kasi hindi sila bibigyan ng pera. So, nakakapera lang sila dahil kumikita na sila.
kailangan nila paghirapan ang pera nila. Free sila ng tirahan, bills, rent, which is yung asawang lalaki hindi po nagpo-provide ng financial support sa kanilang mag-ina or mag-asawa. Okay? Marami pong babae na or Pilipinang nahihirapan po. Maniwala kayo sa hindi bahala po kayo. Ito ay napagtanto ko lang sa dami ng kliyente kong ganun ang sitwasyon, mga mahal ko. Hindi ko naman po sinasabi na kailangan nyong umasa sa asawa nyo, kailangan siyang hindi ko po sinasabi yon. Bagkos, kung matagal ka na nanonood dito sa aking channel, lagi ko pong sinasabi na dapat may trabaho tayong mga asawa. Okay? I'm just saying na dapat yung lalaki na provider. Okay? Kung makakagasto ko man ng 50,000 a month sa bahay ninyo, ay dapat sa kanya 100,000. Yun po ang ibig kong sabihin. Maganda po nagtutulungan kayong mag-asawa. Pero kapag ang lalaki na ikaw lang ang nagbabayad ng bills, lahat ng pangangailangan at nakikita ninyo na binibilangan kayo, red flag po yun. Okay? Sa mga nasa ibang bansa na hindi pa kayo kasal, better to check muna. Huwag kayong padalos-dalos. Okay? Then magkaroon kayo ng usapan. If ever magsasama kayo, ganito. Pero dapat naman talagang tumulong kayo. Okay? Huwag nyo rin pabayaan ang partner ninyo kung mabuting tao man yan. Kung nagpo-provide siya as a husband, lahat binibigyan yung kailangan ninyo. Ano ba naman yung small amount na makasupport ka sa mga gastusin? Okay? So, yun nga. Nabanggit ko lang kasi may nakikita ako dito na parang ini-spoil din siya ng third party or maring ikaw ang ini-spoil sa una and then may mga po conflict ng nagkakaproblema na kayo, mga mahal ko. So, I think maraming pinagdaanan, malalim ang pinaguhugutan ng pain mo. Okay? And may nakikita ako dito na some of you kinat off ninyo, naghiwalay, nagkalayo, and meron siyang iniisip na isang tao, possible ex niya ito, ikaw yung nakaka-absorb ng mali or negative energy niya, if ever. If ever meron siyang past trauma, childhood niya, ikaw po yung parang nakaka-absorb ng lahat ng mali. Okay? So, dito naman tayo sa I think napapansin mo yung mga bagay na maling-mali pero hindi mo tinapos ito basta-basta. Parang hinayaan mo lang masaktan ka. Of course, some of you may mga anak. Tinitiis mo kasi may anak. Kaya ka nandyan. Kaya patuloy pa rin ang relasyon ninyo ng tao na to. So, mabigat yung energy ng person mo. Okay? So, okay. If ever iniwan ka ng if ever iniwan ka ng person mo or yung husband mo nang dahil lang sa third party, nang dahil lang sa pangluloko or hindi kayo nagkaintindihan kasi minsan talaga yung lalaki hindi umaamin yan kapag may third party, kahit patayin mo sila. Okay, so nakikita ka niya, siguro some of you friends kayo sa ngalan ng mga anak. Okay? So, parang gusto niyang makipag-usap. Maniwala ka sa hindi, may taong paparating, ipipilit yung sarili niya sa'yo, gusto ka niyang mahalin. Kung hindi po ito ex mo, new person po ito. Okay? Meron po kayong makikilala na masipag and gusto niyang subukan kung paano ka mahalin.
Yon, someone na new love or past love man ito, kung past love ito, meron pong mga chances na magbabalikan kayo if ever ex mo to. Okay? So, proceed tayo sa inyong energy. Sa inyo naman kayo. Okay? Dito na lang tayo. Ito na lang gamitin natin. I know, financial card, pero ipagsabay na lang natin yung energies natin lahat. Ito kasi sa person ninyo, then ito ay energies natin with financial. Okay? Tingnan natin. So, congrats sa mga bagong person sa buhay ninyo or yung mga exes ninyo. Siguro nakakapag-decide ng ibalik yung buhay niya or ibalik ayusin kayo. Okay? So, congrats sa mga nakapag-resonate dyan. Okay? So, financial and ating energies. Okay. Eight of Fire. I think mas okay yung aura mo ngayon kasi meron kang 8 of Wands to eh. Travel, focus, one target. Okay. Siguro ang target mo ngayon is focus sa pangarap mo kung ano man. Sabi mo magpo-focus ako dito, ganito. So, may travel din ako nakikita. Baka bukas, makalawa, or Sabado-Linggo, or itong next week, meron po kayong travel. Travel na like gagalaw kayo sa isang places. Okay? Meron din ako nakikita na parang mansari nyo ngayon or anniversary, something, naalala nyo po yun, or yung person mo na alam niyang na mayroon kayong dapat i-celebrate. Okay? Kung hindi na po kayo, kung hiwalay na po kayo ng taong ito, I think naaalala niyo po ang inyong mansari or anniversary. Okay. So, kumonek po yung cards kasi dito may taong babalik, may taong ipipilit, or may bagong tao. So, meron po talagang bagong connection sa buhay ninyo. 8 of Wands and 10 of Cups ang lumabas. So, meron pong 101% totoo po ito. May taong bago magko-connect. So, I think wala siyang masamang hangarin sa'yo. Positive ito because of 10 of Cups and with Rainbow, magiging masaya ang araw or magiging maayos ang pag-uusap. If ever makikipag-date ka, ituloy mo. Wala pong masama. Okay? Ituloy mo yan. Ace of Water, King of Fire, Page of Water. Okay. Something, makakatanggap kayo ng something regalo. Yes, regalo. May nakikita akong regalo. Okay. May nakikita din akong good news. Good news, email, tawag. Kasi natutuwa ka eh. Okay? Tingnan natin. Natutuwa ka eh. Or matutuwa ka sa isang mababasa mo, something. Okay? Okay. Okay, mamaya yan. Meron ako nakikita dito na parang, tama ba? Kita ba dyan? Ay, sorry, hindi nyo masyadong kita. Nakababa yung camera ko. Pero, i-ano ko lang sa inyo. Death anniversary or anything na nagpapaalala sa'yo na someone na wala na sa buhay ninyo. Magbigay po kayo ng food, water, anything. Mag-abuloy kayo, tirikan nyo ng kandila. And
siguro ako yung ginamit nila para sabihin sa inyo na hindi sila nawala sa inyo. Nasa tabi lang po sila. Okay? And proud na proud po sila sa inyo kung sino man ang nawala sa buhay ninyo. Okay? Nalulungkot sila kung minsan nalulungkot ka. Yan. Pero, pinagdadasal ka nila kahit wala na sila. Okay? Okay. So, if ever na may balak kang plano, tuloy mo, wag ka daw magdalawang isip. Wow. Ang galing nito. Meron sa inyong parang makikilala eh. Kumbaga, may gagawin ka na possible makatulong. Halimbawa, may isa kang plano, malaki ang magagawa mong tulong. Yes, malaking malaki. Tuloy mo yan. Positive po yan. If ever bibili ka ng lupa, tuloy mo daw. Bahay. If ever gusto nyo magpa-reading, ituloy nyo. Huwag kayong magpaharang kasi yung iba talaga kapag napipigilan, yung demonyo kasi talaga pinipigilan yan. Okay? So, focus. So, wala po akong nakikitang anything na parang conflict na sa reading nito. So, wish you all the best. Para sa Tuesday to, bukas yung energy na ito, kung mababasa nyo ito ngayon or makikita, i-upload ko to agad-agad. So, pasensya na kung na-late ako ng mga ilang araw, wala ako. And I hope sana maintindihan nyo po ako, mga madam ko. So, kunin nyo yung yung tubig ninyo and mag-pray po tayo. Dasalan natin yan. Pwede po yan gamitin nyo kahit saan. Okay? So, ready? Sa mga bago dito sa channel ko, bakit ako kumuha po kayo ng 1 bottle na tubig and then tapat mo lang sa cellphone mo. Dinadasalan ko yan. Mag-e-effect po yan kahit sa through internet tayo kasi yung intentions natin ay wala akong ibang gusto kundi matulungan kayo, mga mahal ko. So, God can hear us, universe can hear us, okay? Positive prayer manifestations, positive, they can hear us, okay? So, para sa mga gustong managinip ng pera, tubig, naliligo kayo, limpak-limpak na salapi, answer prayer for everyone, blessings, gusto nyo mapanaginipan, ang person ninyo, mananaginip po talaga kayo. Whatever wish or manifestations, pwede po. Wag lang bad, okay? Okay, panaginip po ito. So, maraming salamat. Magbasa lang ako sa mga natulungan natin. Maraming salamat, ma'am, sa lahat ng naitulong mo sa akin. Natutuwa po ako dahil, Natutuwa po ako dahil isa po ako sa mga natulungan ninyo. Maraming salamat po sa pagbigay ng chances na, pagbigay ng chances na matulungan ako. Akala ko po nung una ay wala na po akong pag-asa. Totoo, ma'am, lagi ko pong iniisip na tapusin ko na lang yung buhay ko. Kasi wala na akong ibang naisip or nakita sa kaligayahan ng buhay ko. Si ma'am, yes, nagsasuffer po siya ng depression kasi nung childhood siya, meron siyang trauma. Maaring naabuso siya, yes. And nakaasawa siya na parang inabando na siya. So, si Madam lumapit po sa atin kung may pag-asa pa daw. Ang sabi ko, hindi naman ako Diyos.
Hindi ako Diyos, tao pa rin ako, but I'm trying my best na matulungan kayong lahat, mga mahal ko. Okay, sa mga client ko, meron po tayong love spell, money spell, marami na tayong natulungan sa pera, sa love, yung mga person nila, pinabalik natin. So, yun po yung trabaho ni Miley Tarot. If ever magaan ang problema ninyo, so wala tayong dapat gawin. Kailangan po magdumaan muna kayo sa reading. Kasi ang reading po ay meron po yung balisa, free po yan. Kinakausap ko po yung person ninyo, whatever na kung ano man yung gusto nyong sabihin, pwede rin. Kinakausap ko po sila, halimbawa like, sa panaginip po yon, mananaginip po sila, makakausap ko. So, kung gusto nyong sabihin na mahal nyo sila, napaparating ko po yon. Okay? So, if ever malala po, kailangan po talaga ng love spell. If ever okay naman po kayo sa love, sa money spell po tayo. Marami na po tayong natulungan. Okay, so kaya nga po napapabayaan ko rin yung sarili ko. Wala na akong ginawa kundi mag-focus sa akin mga kliyente. Alam niyo yan, ang Virgo ay perfectionist magtrabaho. Okay, so wait lang, and ito po ang aking Facebook. Dito po kayo magme-message. Yan, so meron po ang mga admin na sasagot po sa inyo dyan. Be good, be kind sa aking admin, kasi kapag iba ang dating ninyo sa kanila, magre-reject po sila. Okay? Sila po yung pumipili na kung pwede ba kayong matulungan o ano or tutulungan. Basta be kind sa aking admin kung gusto nyo po talagang tulungan ko kayo. Please, okay? So, walang magte-text, walang tatawag sa aking number. Messenger only lang po sa Messenger. Okay? Facebook, Messenger, bawal pong tumawag, mag-message only sa aking Facebook account. Sa mga hindi po nare-replyan, better to check your profile. Fake account, bawal. Like profile, bawal. Kailangan original Facebook account po ito. Okay? Muli po, Miley Tarot. Maraming salamat at ingat po kayo.